For this video mga kalingap, magbigay tayo ng opinion dito sa vlog ni Sangkay at ang kamag-anak nila Batalero family nag-comment, no. Pakinggan natin ito mga kalingap at pa-support sa Sangkay kasi sa kanya itong vlog na kinuha natin. At pakinggan natin ang message na sinasabi ng kamag-anak ng ni Batalero family, no. Bago dyan natin ipanoorin, pag-subscribe ang ama ng Kalingap, Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Ram, Kalingap Ido, Tapia Matubang, charity vlogger sa buong mundo na tumutulong sa ating kababayang mahirap, at nandyan yung keyboards at reactors at kasama namang reactors at ang inyong lingkod sa araw na ito na laging nagpapalambing sa inyo mga Kalingap Jasmine Surpag channel. Kung di ka pa nakasubscribe, pag-click the notification bell para lagi kang notify sa aking mga video na upload. At kung bago ka pa lang, pindot ang bell button at saka i-subscribe na lang po. Maraming salamat para notify ka sa aking mga video lahat na ina-upload. At paki-support din ng Kalingap partners natin mga Kalingap. Bago tayo mag-proceed at manood at magbigay ng opinion sa vlog ni Sangkay, no. Ito, bago tayo dyan mag-upisa, batiin ko muna kayo ng magandang araw, magandang gabi kung saan sulok ng mundo tayo naroroon ngayon, mga pa-Pilipinas, mga pa-Mindanao, mga pa-OFW. Kamusta tayo mga Kalingap? At sana sa mabuti tayong kalagayan. Ito na mga Kalingap, panoorin natin para alam talaga natin ang nilalaman kung ano talaga ang sinasabi. Tara, let's go. 1, 2, 3, go! FB page ng Kalingap Pag-asa, sabi dito, we will stand for Kalingap. We will defend Kalingap. This is absorbing, nakakalungkot, nakaka-disappoint po, nakakasad. You name it. Nanay Hansel, ano po nangyari sa inyo? Hindi na po kayo nakakatuwa. Ang bait po ng pamilya Matubang sa inyo, lalo na si Kalingap Rob, na siya nag-direct ng lahat para umangat si Beyonce. Kung ano man pinaghahawakan ninyong resibo ni Dr. Love against kay Edu, abay, ilabas nyo na po yan. Huwag na po patagalin. Ano na, Doc? Ano na yung pinanghahawakan mong hawak mo ang beef? Nakakarindi na po. Huwag na ang patagalin. Ihabla nyo na po para magkaalaman na. Nanay Hansel, di ba nagpapatulfo kayo? Sabi ni Kuya Val, gawin nyo na po yan. Hindi ba aalis kayo ng bahay pero may pag-uusapan pa kayo ni Kuya Val? Abay, umalis na po kayo. Sinabi na niya, wala na kayong pag-uusapan pa. Damage is already done. Na po sa mga pinagsasabi nyo sa SOCMED, it's over. We didn't expect na ganyan ka pala, Nanay Hansel. Hangang-hanga po kami sa inyo dati. Even Kalingap Rob, pinagmamalaki po kayo lagi. Sobrang hanga po siya sa inyo. Then boom, biglang wrong turn. Naligawas po kayo ng landas. Ito yung post, no, dito ng Kalingap Pag-asa. And hindi natin inaakala na mayroong nag-comment dito na kamag-anak nila. Ang pangalan ay si Maricel Oreta, no? Tiningnan ko itong nag-comment na ito na si Maricel Oreta, hindi siya fake. Yan, hindi siya fake account. Legit yung kanyang account. Meron siyang 1K followers, 779 following, and 63 posts, no? Nakalagay dito, Mercedes Camarines Norte, Philippines. Itong si Maricel Oreta. Ito yung comment niya na hindi natin akalain, no? Na ilalaglag dito yung mag-asawa. Itong mag-asawang Nanay Hansel at saka si Tatay Veran. Sabi niya dito sa mga comments niya, sa harap po ng camera, mababait po yan mga yan. Todo iyak. Sa bagay, kung kami na kamag-anak nila, nasasabi nila na wala kaming naitulong sa kanila. Sabi nila sa vlog nila na wala kaming naitulong. Nasamantala kahit gabi, nahanap kami ng masasakyan para madala yan si Veran sa ospital. Tapos nang ma-vlog sila, wala kaming mga kwentang kamag-anak para lang kaawaan sila. Samantala, kahit kapos din kami nagdadamayan kami, magkakamag-anak. Sabi niya dito. Sabi pa niya dito, sabi ko nga po sa kanila, lumipad sila ng mataas, pero panatilihing ang paa nasa lupa. Totoo naman, no? Pwedeng lumipad ng mataas, pero ang hirap, no? Paano ka lilipad ng mataas kung ang iyong paa ay nasa baba?
Sabi pa dito ulit ni Maricel Orita, noon po, laking pasasalamat namin at na-vlog sila ng Kalingap. At matutulungan sila ng Kalingap na makaahon sila sa hirap. At kahit papaano, may maasenso sa pamilya namin. Kaso po, iba ang nangyari. Hindi na nila kami kilala. Ang sabi pa nila sa amin, mga patay gutom kami. Kaya malayo sila sa amin. Kaya kahit nga si Vian, kahit nakakasalubong kami, kahit simpleng ngiti lang, hindi magawa kahit batiin lang kami. Hindi din. Pati dito si si Viancé, dinamay dito sa sa pagsabi niya na kahit daw si Viancé, pag nakakasalubong daw sila, hindi daw sila mangitian. Ang pangit sa pamilya, no, kung mayroong alitan ang pamilya, ang magkakamag-anak, dapat ang mga anak hindi nakikisali. No? Ito yung dapat tatandaan natin. Kung ang mga nanay natin, tatay natin, kaaway nila ang kanilang mga kapatid, ang mga tita, tito natin, ang mga anak dapat hindi nakikisali. No? Yan yung napaka-importante. Yan yung dapat hindi, kung totoo man ito na sinabi na pati si Viancé, ay nakikisali dito sa parang distansyahan nilang magkakapamilya. Sabi pa niya ulit dito, hindi na po kami napunta doon sa kanila, ma'am. Kasi para po baga, ikinahihiyan na kami. Niyan nila kami. Kasi hindi man kami mayaman. Kahit po isang kapatid ng ama ni Viancé, wala na po napunta doon. At ang sabi po sa vlog nila, madami na daw po ang nagsulputan na kamag-anak nila. At mayaman na sila. Kaya hindi po kami napunta doon sa kanila. At nakakahiya po, kahit po kami mga pobre, may hiya rin naman po kami. Yung pangit kasi dito, no? Kasi hindi naman talaga sila nasasabi nating mayaman. Hindi natin masasabing sila yumaman dahil sa sila ay naghirap, naghanap buhay, nagtrabaho, pinaghirapan kung anong meron sila, no? Dapat yung mga ganito no na nabigyan lamang, no, ng ibang mga tao. Kasi aminin natin hindi. Nagkaroon lamang sila ng bahay dahil sila tinulungan ng Kalingap, ng mga sponsors. Pero yung ganito na sasabihin na hindi na sila mamamansin pa sa mga kamag-anak, mahirap yung ganito, no? Kasi hindi natin alam, bilog ang mundo. Baka pagdating ng araw, bumalik kung saan sila galing. Kaya napaka-importante, no? Yung kung ano kayo noon, dapat ganun pa rin kayo ngayon. Kung yung inyong mga kamag-anak, kabati ninyo noon, dapat hindi na ninyo kaaway ngayon, dapat kaibigan nyo pa rin ngayon. Yan yung dapat na hindi binabago yung mga ganyang pag-uugali. Sabi pa niya dito, kahit po anong okasyon sa kanila, hindi po kami napunta doon. Isa pa sabi niya dito, yung nandito pa po sila sa masalong-salong, dati pa nilang bahay, pag may handaan sila madaming dalang pagkain ng mga vlogger, hindi naman po nila kayang ubusin. Napapanis lang, itinatapon nila sa dagat. Ang akin lang po ay hindi man po nila kayang ubusin, di pamigay nila sa kapitbahay nila sa mas mahirap pa sa kanila kaysa itapon lang nila. Parang nangyari, alam niyo yung ganitong kwento, no? Naalala ko dati, yung sa kay Lola Damiana, yung anak niya, no? Na yung mga pagkain, itinatapon, hindi binibigay sa mga kapitbahay, sa mga kamag-anak. Number one, hindi dapat ginagawa ng tao. Yung pagkain, hindi pinagdadamot. No? Ang pagkain, hindi tinatapon. Kasi sa nila, itinapon sa dagat. Dapat ibinibigay sa mga kapitbahay. No? Hindi tayo nagiging madamot. Naalala ko yung dito ni Kuya Val yung sinabi ni Kuya Val kahapon, na yung kamag-anak nila, na yung lumang bahay nila, yung yero kinuha. Tumira, pinatira doon, pero yung yero kinuha. Kaya binilhan ni Kuya Val. Ang sabi ni Kuya Val, ipapaayos na yung bahay. Pero anong sagot kay Kuya Val? Sabi, ibinenta daw sa kanila ng 20,000 yung bahay. So dito sa kwento na ito, no, ni Maricel Oreta, parang nagtutugma, no? Yung kanyang pagde-describe dito sa pamilya dito, parang tugma doon sa ikinuwento ni Kuya Val, no? Meron pa siyang sabi dito, ang ama niyan ni Vian, walang ugali yan kahit mga kapatid niyan na panganay, kung mura-murahin, ganun na lang. Naiyak na lang ang kapatid nila na panganay, alam niyo po, mga paramura yan, mag-asawa na yan. Sabi pa niya dito, pero sa vlog, ang bait-bait. Grabing mga paratan dito Isa pa, sabi pa niya dito, ang sabi nila, nainggit daw kami sa kanila. Hindi kami nainggit. Masama lang ang loob namin at pinasama nila kami sa mga vlog nila na walang nakatulong daw sa kanila na kamag-anak nila. Pinasama nila kami sa mga tao para lang kaawaan sila ng mga sponsor. Dapat po kahit may pera na po sila, huwag sila magbago sa mga kamag-anak nila. Kasi yan po ang dadamay sa kanila. Yan, totoo yan, no? Na kamag-anak ang dadamay dyan, no? Kung ano man ang mangyari. So dapat kamag-anak hindi yan inaaway. Sabi pa niya dito, hindi man po kami nanghihingi sa kanila
Kung magbigay sila, di salamat. Hindi yun ganun na parang may mga sakit kami na nakakahawa. Parang iniwasan sila. Sabi pa niya dito, noon pinasama nila kami sa mga tao. Nasabi nila wala kaming naitulong sa kanila. Sa mga inapi daw sila, ang sabi namin, bahala na ang mahal na Diyos. Kung talagang inapi ba sila total, hindi naman natutulog ang mahal na Diyos. Bahala na ang ibang tao mismo ang magkatuklas kung ano talaga ang tunay na ugali nila. Sabi pa niya dito, ingatan na nila yan kung anong meron sila ngayon. At para hindi na talaga sila bumalik sa dati. So, ito yung nakita natin na comment no ni Maricel Oreta, na kamag-anak nito no ng Batalero family. So dito So, ayun mga kalingap, napakinggan nyo naman kung ano yung message na kamag-anak ni Madam, no? At matinding usapin ito, no? Talagang iniisip-isip ko talaga na tama talaga si Kuya Bal sa sinasabi ni Kuya Bal doon tungkol sa kamag-anak nila na pinatira nila pero pinababayaran ang bahay tapos tinanggal ang bubong. No, alam nila na may tumitira ha, at alam nila tumutulo yun. Tinanggal ang bubong, nilagay doon sa baboy. Si Kuya Bal pa ang nagpalit para ilagay doon para hindi lang mabasa ang pinsan nila. Pero kung talagang mabait ka, hayaan mo na yun. Dahil may pira ka naman, bumili ka ng bago para ilagay doon sa baboy nyo. Bakit pa tinanggal? At saka pababayaran pa ng 20k ang bahay. Na alam mo naman ang kamag-anak mo walang pera, walang makain. Bakit mo pinababayaran pa? Diba tugma lahat ang sinasabi ni Kuya Bal? Siguro nga tama talaga ang kamag-anak ni Madam. Lahat ng sinasabi ng kamag-anak. Di ba tandaan ko rin dati sa unang vlog ni Dalaga, nabanggit niya rin yun na hindi sila magkasundo-sundo ng mga pamilya nila, pamilya nilang papa niya. No? Hindi natin alam kung sino ba talaga ang may mali. Pero bakit magsasalita ang kamag-anak mo kung hindi yan totoo, di ba? Tama ang kamag-anak nyo. Kung ano yung ebidensya nyo, ilabas nyo na, huwag nyo nang patatagalin. At tama sila sa pagsabi ng kalingap umangat sa buhay nyo. Gumanda ang buhay nyo dahil sa kalingap. Diba? Pero ano ngayon ang ginagawa nyo? Ibang-iba na kayo ngayon. Iba na ang talas ng dila nyo. At iba rin yung sinasabi nyo noon sa vlog at sa ngayon. Dahil siguro yan sa solsol sa kapaligiran nyo. Sa founder niyang team kagwapan nyo. Kasi iba ang talas ng dila niya eh. Nahawaan na kayo. Di naman siguro magsasalita ang kamag-anak nyo ng ganyan kung mayroon kayong nagawa. Diba sa pagkain, kung sabi niya kung may handaan, imbis na ipamigay sa kapitbahay o sa kamag-anak yung pagkain, mas maganda pa itapon sa dagat. Wow! Napakasama naman nun. Mas mainam pa na ipamigay mo kaysa itapon mo, diba? Sobrang sama mo na yun. Pagkain na yun. Mas gustuhin mo pang itapon kaysa ipamigay. Grabe talaga. Ngayon unti-unti na ang lumalabas ang tunay na ugali ng mga batalero. Dati hangang-hanga kami sa kanila. Pero ngayon, ayan na may bago na naman lumabas ang kamag-anak nag-comment. Balikan nyo kasi ang mga nakaraan na video para alam nyo. Baka natutulog kayo eh. Para magising yung diwa nyo. At maisip nyo, ay, sa kalingap pala kami galing.
Kalinga pala ang nagbigay sa amin ng magandang buhay. Kalinga pala ang nagbigay sa amin ng malaking bahay. Kalinga pala ang dahilan para makapag-aral si Dalaga. Kaya balikan nyo para malaman nyo kung saan kayo galing. At isipin nyo yung buhay nyo ngayon kaysa noon. Kaya nga tama yun si Kuya Bal, binabalik-balikan niya ang mga nakaraan para ipamumukha sa inyo ang nakaraan nyo para magising kayo sa katotohanan. Dahil yun ang katotohanan kung saan kayo galing para malaman nyo kung sino talaga ang nag-angat sa inyo. Hindi ba naman kami naniniwala sa mga ganyan, no? Kasi syempre hindi namin alam ang katotohanan. Pero isipin mo bakit magsasalita ang kamag-anak nyo kung mabait kayo, kung maganda ang ugali nyo. Sa vlog, ang bait-bait nyo, parang hindi kayo makabasag ng plato. Pero sa loob nyo para basag na basag. Ay, nako. Kamag-anak nyo pa mismo yun, ha. Kabaliktaran pala yung sinasabi nyo noon. Kung sino ang umangat sa buhay nyo, kinakalaban nyo. Doon pa kayo magsasabi sa ibang anti-kalingap. Matutulungan ba kayo ng anti-kalingap? Kung hindi mismo si Kuya Bal, si Kuya Rab, kusapin nyo sa Kalingap Rab, si Kuya Bal, andyan na si Kalingap Rab, dumating na sila. Kausapin nyo. Hindi na doon kayo sa anti-kalingap magmi-message, tapos ngayon nalabas, hindi yan sa amin, pick account yun. Dapat noon nyo pa, tinaguan nyo pa nga si Kuya Bal. Dapat pagkataon nyo na yun masabi kung ano ang gusto nyong sabihin. Pero iniiwasan nyo? Ano ba si Kuya Bal? Bakit iwasan nyo? Ganyan talaga ang may pera na. Iba na talaga ang ihip ng hangin. Dati pa iyak-iyak pa. Salamat Kalingap Rab. Hinahon mo kami sa hirap. Pinaganda nyo ang buhay namin. Inalis nyo kami sa tabing dagat. Kasi natatakot kami baka umapa yung tubig sa amin. Bakit ganon? Bakit ngayon? Lumihis na ang ugali. Lumabas na ang mga magandang ugali. Ano ba talaga ang totoo? Ay, nako lang. Ang hirap talaga pag ganito. Umangat ka lang sa buhay. Nakalimutan mo na ang taong umangat sa'yo. Ngayon kalaban mo na. Ay, nako. Kung ano-ano pang mga binibintang nyo. Tama si Kuya Bal, gawin nyo, dalhin nyo sa legal proseso. Hindi naman kayo tatakbuhan ni Kuya Bal, sasagutin niya naman lahat dyan. Mas maganda nga sa tolpo mas maganda kasi babaliktad ang mundo sa inyo. Titignan yan ni Tolpo, ano ang ginawa ng taong nirereklamo nyo. Ano ang nirereklamo nyo sa kanya? Binaboy po kami. Anong klaseng pagbababoy ang ginawa ni Kuya Bal sa inyo? Binaboy kami ni Kuya Bal. Pinatayuan kami ng bahay. Pinaganda ang buhay namin. Yun bang pinambababoy? Yun ang irarason nyo doon sa Tolpo. Tawanan lang kayo ni Tolpo.
Yung mga ebidensya nyo, wala yan. Ay, nako. Siguro nga, magmasid pa tayo mga kalingap. Ano pa ang hinahinat na nito. Kasi, ang kamag-anak nagsalita na. Pero kayo na bahala mga kalingap paghusga. Bigay ng inyong opinion kung ano talaga ang tunay na ugali ng mga batalero ngayon, 'di ba? No, kaya patuloy pa nating suportahan si Kalingap Rab, imaraton palagi natin si Kalangap Ido, si Kuya Bal sa Atidna para patuloy pa silang magbibigay ng saya sa ating mga kababayan na mahirap at mga estudyanteng walang kakayahan na mag-aral at walang pira na suporta sa kanila at patuloy pa sila magbigay ng scholarship sa ating kababayang mahirap. At nandyan yung silent viewers natin, mga viewers, mga solid supporters ng Kalingap. Salamat sa laging panonood sa akin. Maraming salamat ng Kalingap. At sa mga Lapin supporters natin, nandyan yung Mikris, Jumka, Franjoy at pang Lapin supporters na laging support sa akin at ang nanood. At salamat sa pagsuporta sa akin at sa mga sponsor natin. Maraming salamat sa pagturong sa Kalingap. Maraming salamat sa inyo mga big sponsor natin. Salamat sa inyo. At sa mga kapwa kong OFW kung saan man tayo naroroon, mag-ingat tayo palagi and good health din tayo palagi. At hanggang dito na lang. God bless at all and God bless them Kalingap. Bye bye.